Magandang araw sa inyo lahat mga kapatid. Bilang pagtugon sa pangangailangan sa kapanahonang ito, sa panahon ng krisis na dulot ng COVID-19 virus, malamang wala sa atin ang pagkakataong lumapit sa bahay dalanginan o sa simbahan upang gawin ang ating nakaugaliang sama-samang panalangin at pagdiriwang sa banal na Eucharistia. Ang homilya ay isang pagsisikap ng inyong lingkod kasi Father Charlie o Father Rito Hondis ng EDSA Shrine upang kahit papaano ay maihatid sa inyo ang pagninilay sa mga salita ng Diyos at may sagawa ang Act of Spiritual Communion bilang pagtupad sa ating kinakailangang gawin para sa Diyos sa mga araw ng linggo. Mga kapatid, narito ang homilya. Sumainyo ang kapayapaan. Happy Easter po sa inyong lahat. Ito ang dakilang araw. Ito ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon at sa kanyang muling pagkabuhay, nagbago ang lahat at hindi na sila katulad dati. At ito ang pinakarason kung bakit tayo ay tinatawag na Kristiyano. At ito ang rason kung bakit ang pagpapahayag nito ang siyang ating pinakamisyon sa buhay at ang ating buong buhay ay dapat pagpahayag o patutuo nitong muling pagkabuhay ni Kristo. Mga kapatid, sa gabing ito ay ating sundan ang pagpahayag ng Ebanghelyo ni San Mateo na kung saan maraming mga simbolo na kanyang idinagdag sa kanyang pagsusulat upang makuha natin ang buong kahulugan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ang Ebanghelyo ni San Mateo ay nagsasaad na makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo. Pumunta sa libingan ni Hesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Mga kapatid, kung maalala pa natin, ito ay nagpaalala sa atin nung likhain ng Diyos ang sanlibutan at ang sangkatauhan. Ito ay bagong buhay nung pagkatapos na siya'y mamatay sa krus. Ibinigay sa atin ang pagbabagong buhay at bagong direksyon ng buhay. At samantalang si Maria Magdalena at ang kanyang kasama ay nandoon sa libingan ni Jesus, biglang lumindol ng malakas, bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Mga kapatid, ang pagpapahayag ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay isang malakas na kapangyarihan na siyang dahilan ng lindol na kumbaga sabihin ang kanyang muling pagkabuhay ay nagpapayanig sa ating kaisipan at ng ating kaluluwa at ang sanlibutan kung lumilindol, lahat ay nauuga, lahat ng nasa ibabaw nito. At ito po ay simbolo ng isang bagong buhay na kung saan hanggat hindi nayayanig ang ating buhay, hindi natin makikita ang hindi pangkaraniwang kahulugan ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At marami tayo mga bagay-bagay, samantalang tayo patuloy na nabubuhay, ay ating parang walang hindi binibigyan ng pansin at parang walang kahulugan. So, sa paglindol na malakas, ito ay nagpapayanig sa atin upang maulinigan natin ang tunay na kahulugan ng muling pagkabuhay. At nung iginulong ng anghel ang batong nakatakip sa libingan ni Jesus, para bagang sinasabi na ang kapangyarihan ng kamatayan at ang akala natin yon ang ating katapusan ay hindi na ngayon dahil binuksan ang takip ng libingan, ibig sabihin ang kadakilaan at ang tagumpay ng Diyos ay nagpapawalang bisa sa kamatayan.
At ito po ang paghahatid sa atin ng bagong buhay na siyang plano ng sanlibutan ng sangkatauhan mula sa Diyos. At ito po ang nagpapahayag sa atin na kung mapasa atin ang kapangyarihan ng bagong buhay na Jesus, mawalang saysay at hindi na nakakatakot ang kamatayan. At ang kahulugan ng pagpakita ng anghel na siyang nagtanggal ng bato sa libingan ni Jesus ay nagpapakita na ang kapangyarihan ng kamatayan ay wala sa kapangyarihan ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. At kung maalala natin siya ay nakaupo rito, ibig sabihin, ang kanyang kapangyarihan ay nagkokontrola sa kamatayan. At ang akala natin, ang kamatayan ang siyang pinakadulo. Hindi pala. Sa ganitong kalagayan, si Jesus ay nagpapahayag na mayroong pag-asa ang buhay na ito. At kung napapansin po natin, ang anghel ay busilak sa kanyang pagdating ay parang isang kidlat na kung saan nagbabago ang kanyang anyo at ang kanyang kaningningan ay nasa kadakilaan ng Diyos na nagpapahayag na meron pang isang sanlibutan, isang buhay na mas mahalaga kaysa buhay natin ngayon at ito ay isang pahayag na ang kanyang muling pagkabuhay ang siyang nagbibigay daan upang ating maangkin ang bagong kapalaran, ang bagong kadakilaan ng Diyos. Sa mga kapatid, kung napapansin po natin, sinabi ng Ebanghelyo ng Panginoon na nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Hindi ho ba ang mga bantay ay simbolo ng pag-aalaga sa lumang buhay o sa lumang sanlibutan? At ito ay nagiging walang silbi pagdating sa bagong kapangyarihan ni Jesus. Hindi ba ang mga makapangyarihan ay punong-puno ng bantay? Bakit? Dahil ang kanilang kapangyarihan ay nasa pananakot tungkol sa kamatayan. Na kung nariyan ang bantay, maaring sila ay makakamatay at ito ang ating kinatakutan. Pansinin natin ang sinabi ng anghel, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya ay muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi." Sa mga kapatid, sa pagkaupo ng anghel, ayon po sa interpretasyon noong unang panahon, katulad ni Jesus pag siya ay naupo, siya ay magtuturo. So ito na nga, tayo ay tinuturuan ng anghel at itinuturo sa kanila sa mga babae na nandoon at itinuturo din sa atin na dapat hindi tayo matatakot sa kamatayan dahil ang totoo lang ang kasalanan ang siyang nagdulot sa atin ng takot. Kaya nga ho, ang ating ginagawa dahil sa takot nating mamatay, nagsisimula tayong nanatiling makasarili o nagbabantay sa ating mga sarili. Kaya po kung sino man ang humaharap sa atin ay parang itinuturing nating kalaban o kakumpetensya. Kaya po tayo ay nauwi sa pagpapataasan at tayo po'y nauuwi sa pagpataas ng ating sarili upang tayo'y mas maging mataas sa iba dahil sa totoo lang, ito'y tulad ng takot natin sa kamatayan. Kaya tayo'y lumalayo sa Diyos at nagiging makasarili. Mga kapatid, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus hindi po katulad ng pagbabalik ni Lazaro o yung anak ni Jairus na nagbalik buhay. Ito ay ibang-iba. Bakit? Dahil ito ay makapangyarihan at
punong-puno ng kaningningan. Sa mga kapatid, ang pagkakatakot sa kamatayan ang siyang naghahatid sa atin sa maraming bagay-bagay na mali na pag-iisip at damdamin. Dahil ipinakita dito na ang kamatayan ay hindi dapat katakutan dahil ito ay pinawalang bisa ng ating Panginoong Hesus na muling mabuhay. Sa mga kapatid, sundan natin ang sinabi ng anghel. Go quickly, announce it. Di ba? Pag tayo'y nakapanood ng isang magandang palabas o kung tayo'y may nalaman na magandang kwento, sa totoo lang hindi natin mapipigilan ang sarili natin kung hindi ikwento natin ito sa iba. Sa mga kapatid, ito ang mabuting balita, ang muling pagkabuhay ng Panginoon na siyang ating bagong direksyon. Dahil kung tayo ay nayanig at nakakita ng tunay na kahulugan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ito ang magbibigay buhay at magpabago ng ating landas. Naway pagpalain kayong lahat ng Panginoon at maligayang muling pagkabuhay ng Panginoon at naway mamuhay tayo sa bagong diwa ni Kristo. In the most holy sacrament, I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Maraming salamat kapatid sa iyong pakikinig. Sana'y natulungan kayo sa inyong narinig at mas tumindi at tumibay ang iyong pananalig ngayong alam mo na mahal ka ng Diyos magmula ngayon at magpakailanman. Kung nais mong makipag-ugnayan sa nagpapasimuno nitong programa, ang Homilia, ay huwag kayong mag-atubiling sumulat sa akin. Gamitin ang email na mababasa mo sa logo ng programang ito. Pakisubscribe lang po at i-click ang bell upang malaman mo agad kung may bagong edisyon. Maaari mo ding i-share sa iyong mga kamag-anak at mga kaibigan kung nais mong ibahagi sa kanila ang programang ito. Muli, maraming salamat po at nubayan ka nawa ng Diyos.